Ilang botante naman sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City ang nahirapang mahanap ang kanilang presinto. At kumuha po tayo ng latest sa botohan doon mula kay Maki Pulido. Maki! Kaya alam mo, Pia, itong lamesa sa likuran ko, ang hindi talaga nauubusan ng pila dito sa Commonwealth Elementary School. Mula umaga, kaninang umaga, hanggang nung nagbukas ng alas 7 na umaga para sa regular voters, hanggang sa ngayon, ganyan talaga ang itsura, no? Talagang napakahaba ng pila, hindi nauubusan ng tao itong table ng PPCRV dahil lahat ng mga may problema sa paghahanap ng kanilang presinto dito sa PPCRV pumupunta. May mga technical issues din daw. Sabi ng mga volunteers ng PPCRV, halimbawa nasa voters list sila, pero pagdating sa presinto walang pangalan. So ang gagawin ng mga nawawalan ng presinto ay babalik na naman dito sa PPCRV, hihingi ng kanilang tulong. Minsan nga raw, sabi ng PPCRV volunteer, sa kanila nagagalit, akala ng mga botante ay mga taga-COMELEC sila. Ang problema daw, sabi ng PPCRV, marami sa mga tinutulungan nila na bago ang presinto. At least dito sa Commonwealth Elementary School, common daw yan. Hindi nila alam na nabago na ang kanilang presinto at maliban sa pagbabago ng kanilang presinto, nabago rin yung mismong gusali na nakagisnan na nila. Yung kung saan sila nasanay na pinupuntahan para bumoto, pati rin daw yun ay nabago. Kaya talaga namang nagkakaproblema yung mga botante at ang una nilang pupuntahan ay itong table ng PPCRV. So challenge na rin daw yung pag-check ng presinto on the part of the PPCRV na tumutulong dun sa mga botante. Kasi sabi nila, simula raw kasi kaninang alas 10 ng umaga ay hindi na sila makalog-in dun sa precinct finder ng COMELEC. Maliban dyan, mahina na yung signal. Malaking bagay daw kasi yung precinct finder ng COMELEC dahil mula doon ay parang nado-double check nila. Meron naman silang hawak na Excel file ng mga botante para sa 2nd District ng Quezon City na kinasasakupan nitong Commonwealth Elementary School. Pero gusto sana nilang ma-double check dun sa precinct finder na hindi na raw nila magawa dahil nga ang tagal daw, naglo-load lang daw. So, hindi na sila makalog-in sa precinct finder. So, maliban dito sa Commonwealth Elementary School, ang kapwa ko reporter na si James Agustin ay nandito rin sa ibang lugar naman, sa kahabaan pa rin ng Commonwealth at magbibigay pa siya ng karagdagang ulat tungkol sa kaganapan dito sa Quezon City. James? Alright, Maki, hihintayin rin namin yung report ni James Agustin dahil alam namin sa laki ng Commonwealth Elementary School talagang dalawa kayo no, na kailangang tumutok dyan. Pero Maki, matanong ko lang, no, kasi sabi mo nga hindi nila ma-load yung precinctfinder.comelec.gov.ph, di ba? Pero di ba meron din mga ipinapamigay na voters information sheet bago ang eleksyon at dapat doon nakasulat yung presinto mo, yung mga kandidato mo. Yung mga nakausap mo ba, Maki, wala silang natanggap na voters information sheet? Wala kasi, Pia. Yun yung nagiging problema nila. Tapos, karamihan sa kanila ay hindi naman nag-log on sa precinct finder para ahead of the elections, alam na nila kung saang presinto sila naka-assign para sa election na to. So, yun yung nagiging problema. Sabi nga nung PPCRV volunteer na nakausap natin, sabi ko, bago ba to? Ngayon lang nyo ba naranasan yung ganito karaming problema? Sabi naman nila, taon-taon nangyayari ito. Unang-una, wala silang natanggap. Katulad nung nabanggit mo, hindi rin nila na-check ahead of time kung saang presinto sila. Considering na medyo mahirap talaga pagka nagbago ng presinto, lalo na dito sa Commonwealth Elementary School. Dahil napakarami rito, no? Napakaraming botante rito. There are more than 39,000 registered voters in this polling place. Pia? Alright, Maki, at mukhang medyo komplikado rin yung mga mapa na nakapaskil dyan sa Commonwealth Elementary School. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.